Itong video na to, nag-comment ako dito, tapos finlash mo. Talaga? No? Nag-comment ako dyan. Sana ito yung may lumalabas na comment. Sana. That's what we call turning point or pivotal moment in their political careers. What do you think is your defining moment as a mayor? Yes, ang defining moment ko is not a positive experience for me, no? Because every day I still cringe when I remember that event, and then hanggang ngayon nandiyan pa rin yung embarrassment and nafe-feel ko yung hiya doon sa humiliation that na nangyari sa akin, sa sheriff, sa judge, and sa Davao City at that time. So yung the incident with the sheriff noong July 1, 2011. Yan yung defining moment mo as a politician. Why do you consider it as your defining moment? Because doon ko natutunan yung never lose yourself sa mga bagay na kailangan mong gawin. Kasi sa incident na yon, ang natalo is ako, yung judge, yung sheriff, yung Davao City, because it was played out publicly, and parang feeling ko napahiya lahat, ganyan. So dapat doon ko na-realize na in my work, you should be always in control of your emotions. Na hindi mo siya dapat ilapat doon sa trabaho na kailangan mong gawin. Napaka-ano nito ha, this is quite revelatory kasi parang for a lot of people, that is something that they like about you, yung napaka ng sheriff. But for you, you consider it like a learning experience. Yeah. You feel ashamed about it, you still cringe about it. Pero how did it make you kasi a lot of politicians, when I ask this question, they always say something about a decision that they have made. Na parang it led to some dramatic turn of events, etc. But for you, it's your interaction with that sheriff during the time. Diba demolition yung yeah. What was on your mind? What was on your mind when that happened? Actually, hindi ko na siya maalala. It took me a long time to watch yung video, yung news clips noon. Okay. And I think dahil nga siguro sa galit ko, nag-blackout ako. Nahimasmasan na lang ako when I was talking to him, and then nakikita ko na he was injured. So I had parang naisip ko na ano ba nangyayari? Bakit nagkaganito kami? Parang ganyan. So I had to tell my staff to take him to the hospital kasi he was injured. So yun. That taught me na, and then after that, kasama ko yung mama ko. And then she was asking me, what happened to you? Sabi ko, hindi ko rin alam, mama, what happened? Kasi nga, it was not only the demolition incident, there was an incident before that is yung flooding, which killed 30 individuals. So parang nagpatong-patong siya lahat on that week for me and my work. And then, yun na nga, parang I lost it, and it was very embarrassing, and it should not happen again. Sabi ng mama ko that time, sabi niya, alam mo, not all people are like you. Mm-hmm. So, hindi ka naman nila maiintindihan ka agad. Mm-hmm. Kasi if you are fast, not all people are very fast. So, you have to make an effort to make them understand your work and what you need to do. Mm-hmm. So, parang nakikita ko dito, Mayor Sara, na you are not uncomfortable with dealing with your mistakes. Is it part of your personality na or your leadership style na you don't shy away from admitting mistakes? I usually say sorry when it is appropriate to say sorry. So wala akong problema in making mistakes because obviously I am not a perfect leader. Naisip ko na you shouldn't be that kind of a leader. Yun din ng learnings ko doon with what people advised me after that. Ayun. And sa totoo lang, after niya, no? After ng event na yan, talagang kinontrol na talaga ni Inday yung emotions niya. No? Nagkaroon talaga siya ng, nakamute ka, be? Pigil na, no? Gaya na siya. Pigil na. Kung iba nasabi ko nga sa inyo, di ba? Kasi yung comment ko dyan, Sas, if I remember it correctly, ang comment ko dyan, I'd rather have a leader na kayang manapak para sa welfare ng mga tao kaysa well-behaved na leader na hindi naman kayang ipaglaban yung karapatan ng nakararami. Something to that effect, ganon.
Ayun. Parang sa hindi ata dito sa ano na yan eh. Sa segment na yan. May mas mahaba yan eh. Ayun. So ngayon ang eksena natin dito. Thank you so much sa naka-notice ng hair. Yes, magpapahaba po ako ulit ng hair, pero ganito po kasi yan, pag kayo po ay nagbi-bleach ng hair, kasi blonde yan. At hindi lang po blonde, that's like really blonde, tapos maraming highlights and etc. And nagda-dry, namamatay po kailangan i-regrow, i-reset yung ano. Kailangan niyo siyang i-reset, kaya kung kasi ang mabilis makatanda, yung dry na hair. Super yan. Kaya kailangan talaga fresh parati yung hair. Oo. Kaya, yung hair ko virgin eh. Oo, virgin yung hair ni Joey. Kaya yung hair ninyo, pag parati kayo nagpapakulay, you need to go, at some point, you need to revert to your original color and cut it really short para yung bagong strands ng hair, very fresh. Complete na uli yung cuticle niya, yung virgin ulit. Parang oil yung kita mo ngayon. Perfectly yung keratin and kineme, ganyan. Tingnan yung hair ko ngayon. Very healthy. Mas maganda ng tingin. Healthy. So, okay, Carlo. Ayan. Hi, Carlo. Your time to shine. Hello, Carlo. Ayan. Hello. Nakamute pala. Ay, kumusta naman? Miss Sass, napanood ko yun. Naalala ko yun kasi, di ba friend pa kayo ni yung best friend mo? Dikit pa kayo na sobrang close pa kayo. Naalala ko dun sa interview ni VP Inday nun. Tapos bigla siyang tumigil tapos nag-buy pa siya yata doon sa anak niya. Kasi parang dumaan yung anak niya tapos nag-buy siya. So yun. Tapos kanina, umaga, hindi ako nag-grade. Kasi naghihintay ako pero sobrang haba na nung discussion. So hindi na ako natawagan. So kung meron lang akong yung about kay yung PRRD tsaka yellow pinks na issue. So yung strike ng nung yellow, yung mga yellow pinks, yung strength nila, wala silang money, wala silang backing ng mga tao. So wala silang choice kung hindi doon sa may pondo, which is like the BBM camp, kaya hindi sila makapagsalita. Si PRD, meron siya tao. So, yung backing ng mga tao. So, kaya puro offensive yung sa BBM camp kasi kaya nila, they have the money to do it and all that. Yung kung magtatagal yun, magpapabor kay PRRD. Kasi yun, puro pagkakamali na yung ginagawa ng kahit marami silang fans, puro pagkakamali na yung ginagawa nila. And then yung kanina naman about sa ni Inday, hindi ko man alam na may pala siya, may budget hearing siya kanina. Nakita ko lang na may live si Miss Joey, tapos bigla nakita ko si Inday. Sabi ko ba, meron pala yung budget hearing niya. Noong una, iniisip ko noong una, paano kaya malusot sa tanto? Kasi doon sa Senate, talagang parang pinaka-ano lang niya doon, di ba si Risa Hontiveros, na sabi ko, mainit na. Paano pagdating sa yung Makabayan, Black nandun, ganun. And then, yung game plan niya, alam mo yung, maglalaro ko ng sports, may game plan ka, may game plan yung kalaban mo. Pero, inisip ni VP Inday, yung may game plan yung kalaban niya, pero yung game plan na ginawa niya, susunod sila doon sa strength ko. Di ba yung kanina, di ba yung sinasabi nung na stick to the script. So meron silang script, pero nung bandang huli, sila na yung sumusunod doon sa script ni VP Inday na ito yung strength ko, ito lang yung sasabihin ko. And then, kung may mga extracurricular man, na babanat ako hindi ko naman sinabi yan eh. And very detailed yung mga sinasabi ni Inday na, I didn't say that. Hindi ko naman sinabi na ganyan. Wala naman akong sinabi na ganyan. Ganito pa sinabi ko, i-rewind nyo pa. So, sumunod sila doon sa script niya. And nakakatawa nung bigla pang si GMA na, wait, pag-usapan na natin yung budget na, we're talking about the budget for 2025. Bakit niyo binabalik? Bakit niyo binabalik yung 2022? Di ba, nasettle na natin last year yan? Nilalisan na nga natin ng confidential fund eh. Why won't we just stick to the 2025 budget? So, sabi ko, parang may kakampi si parang may nagkakampi si Inday. And then, all of a sudden, yung Makabayan Black, hindi na nila alam na yung biglang may support pala dun si VP Inday. In a way, doon sa ginawa niya. And then, nahati nga yung dagat.
One of the effect of what happened today, nahati talaga yung dagat. Ayan. Anything else you want to share, Carlo? Alas na lang din yung ang pa, lahat nung kailangan nilang sabihin na mali, parang nasabi na nila. Kasi kino-question nila yung bakit mo ginamit to, and then yung MOOE nila, yung Illustri ba yun? Parang yung inano niya lahat yung lahat ng kailangan na pwedeng maibato sa since na binatin nyo na kay Inday. Ngayon, mas may chance yung mga tao na i-ask sila na o kung inaano nyo si Inday, pwede na rin talaga yung MOOE nyo, yung i-liquidate nyo ng maigi. Parang ganun yung in a way na lumabas na. Yun lang. Thank you. Hindi, ayun na nga, diba? We already established that Sara made these representatives spout a lot of materials for us. Yun nga. Yung nahuli na kayo sa sarili yung mga bibig. Ngayon, ang maganda pa doon. Nilagay niya sa leash Nilagay niya sa leash yung mga yung mga gigil na gigil ng mga gat. Pero hindi kayo makapangagat kasi hawak kayo nalagyan kayo ng leash ni Inday 'di ba? Hindi kayo makatodo ng bonggang-bongga So, kumaga parang hanggang kahol-kahol lang sila, hindi sila makakagat. Yes, nakagad yung tempo na this is the game that we're going to play. Umpisa pa lang. And then kung sino yung mapikon, talo. Yung parang pinakapikon doon yung Abante ba 'yon? Galit. Ay, bigyan mo ng link daw, Joey, na gusto kong makiat. Ito lang yan, This is a power move, okay? What Sara Duterte did is a power move, okay? Yung sinabi niya na, bahala na kayo kung ibibigay nyo hindi. That is a power move. Kaya nga, di ba, kung mag-negotiate kayo ng salary, kapapasok nyo pa lang. Pag tinanong ka, how much salary do you want? Don't answer. Yeah. Kaya sila yung sa tatanungin nyo is, how much is the useful salary for this position in your company? Kasi ibabalik mo sa kanila yung bola, and then ikaw na ma-define mo na if you can work with it or not work with it. Si Sara defined the terrain. Mga Bex, para lumabas yung pagkamilitary ni Sara, Tang ina kayo, I will define the terrain. Oh, now, battle. Tapos, pinaka-last point ko dun is like, alam mo naman nila na mataas na yung rating ni VP Sara. Ginagawa pa, doon sa ginawa nila kanina, parang, di ba parang sinabi niya na, kayo dyan, ako mag-isa dito, parang ginagawa pa nilang underdog. Alam mo naman yung mga Pinoy, gustong-gusto yung mga like, babangon ako, dudurugin kita, mga script. So, nakakatuwa lang na dati hindi nagkasalta siya pa nasa Department of Education sa Inday. Ngayon, wala nang tali. So, go na siya. Yun lang. Nakakatuwa lang mapanood kanina. Tawang-tawa ako kahit na late night na dito sa akin. Okay, ayan. Sa kanila lalagyan mo. Midnight na ba dyan? Ayan. Sandali lang. Oo. Ano yan? Nasa ka ba, Carlo? Sa California. California. Sumisigaw ako kanina nung binaba natin ng isa. Yes! Go! Nabuhayan ng Nabuhayan ng mga DB. Pero tayo nanonood ng sporting event diba? May naka-gold medal! 3 o'clock in the morning. Yes. Meron na Excel. Sandali lang, gusto ko lang mag-promote kasi, again, available na uli ang aking libro at relevant uli siya sa issue. Paki-ano naman, girl, yung link. Mabibili niyo lang po siya sa Shopee sa halagang 600 pesos. Sa akin din, mabibili rin sa akin. Ano ka ba? Okay, Joey, yung link. Meron pa dito dyan? May available pa dito? Wala. Ano lang siya. Magpabili ka dyan, pa-ship mo sa iba. Okay. Ngayon. Sa Shopee po siya, sa halagang 600 pesos lamang po. Maganda pa ba papel yan, Joey? Glossy pa rin yung papel niya. Hindi ko alam yung second printing. Pero parang feeling ko same lang naman yung second printing at saka to, ng material. Maganda pa rin yung papel. Kasi hindi ko nakita yung second printing Baka ma-edit ni Raul. Pwede rin bilhin sa akin to, no? Sa akin na lang kayo bumili, wag na dyan sa Shopee, charot. Sa akin na kayo bumili. Yung sa Shopee, well, pag kami Shopee kasi mas mababa yung shipping dyan Kung yun lang yung bibili nyo, kung yung lang. So, pwede kayo mag-Shopee kung gusto nyo. Mahal, misa 600, mahal ang libro. 600 pesos. Baka alam mo ba kung magkano ang libro? Baka i-edit ni i-edit ni Raul Mura yan. As hindi tapos yan ng isang upuan, promise. 600 pesos is $10 US. 600 pesos is around $10 US. Ha? Alam niyo kung magkano ang libro ngayon? Nasa 1,000 plus na lang. Joey, kapag sa'yo may kasamang t-shirt, pag binili niyo yung libro ni Sas may kasamang hindi mo pera yung t-shirt, kapag may stock, okay? Kapag may stock. Yung kay
Attorney Vic Rodriguez dito around $30. 35 yung hard copy at 39. So, Ayun, pwede nyo ring bilhin sa akin yun, yung libro ni Attorney Vic at saka libro ni Sasabay, isang shipping. Ayan. Pero hindi ako nahirapan pa ako mag-ship abroad eh. Domestic shipping lang muna ako. Ayun. Okay. Ayan. Anyway, Carlo, bigyan na natin ng moment si Nalingaw. Bye. Thank you. Good night. Okay. Thank you, Carlo. Ayan. Hi, Nalingaw. Si Haya to. Hi, Miss Joy. Good evening sa inyo. Nalingaw ko kasi ang lakas ng ulan namin dito, tapos there's always a risk of flooding. Pero nawala yung anxiousness ko kasi tawa ako sa ginawa ni OVP. So, short lang naman, the emancipation of OVP Sara. Kasi she has been so quiet, so demure, so polite in the past 2 years, no? But today, she really served. She served as a very efficient leader. She stood alone and she came prepared by highlighting yung mga quote-unquote pressing concerns nila in her intro na kaagad. So, ayan, nasagot na niya. Kahit yung South China Sea issue, sinagot niya doon. So, she answered them all in her own terms, no? Na, alam mo yung tipong CEO or leader or yung boss mo na, this should have been an email instead of a meeting type. Yan, I'm very, very proud of a leader na ganyan. So, yung answer niya, yung I would like to forgo the opportunity is a very complete answer na. And if tatanga-tanga ka like some of them who continue to ask questions. So they ask a lot of irrelevant, repeated, very obvious questions that some of them even answered their own questions. So they deserve that answer. They deserve na mainis. Na, tsaka with her repeated answer na I dare you niya sila. Na parang, sige, I dare you, contempt me. Sige, tingnan natin na yung mangyayari. Correct. So may pasabi pa ngayong isa doon na her type of answering that will be precedent to others answering like that in the future. Hello, duh. The only thing the OVP, her type of answering will be preceding is for any committee in the future to not ask any stupid or agenda-laden questions in the future. So yun lang. So she took control. So yung Nalingaw ko, no? Saan ka nakatira Nalingaw ko? Where are you? Sa Mindanao po. Sa Northern Mindanao. Anong ginagawa mong work or? Wala lang. No, secret. Work from home po. Pero lagi namin kasama yan si Nalingaw sa TikTok. Ayan. Secret. Pero sa OVP, alam mo naman kami dito, OVP, no? Dito sa tropang barangay, dito sa aming barangay, very straightforward kami dito. Kaya minsan, nakikriticize namin. Pero that's part of our barangay. That's part of our kulto. That's why our barangay is thriving. Yes, that's why our barangay is thriving. Pwede tayong magbardagulan, pero walang personalan. Ano lang naman yan, di ba? Pero ngayon, OVP, you gave us life, death, and resurrection and reincarnation all at once. All in one day. All in one day, no? Gives life, death, resurrection, and reincarnation. Kakaiba to, no? Nalingaw ko. Talagang served and done. Yep. Yeah. Yung parting statement ko lang, Miss Joy, is that I was doubtful, no, na kung pwede or kaya niya bang maging president in the near future. Pero she proved me very wrong here. She's very ready. She's ready to lead this country. Alam mo na prove dito ni Inday. I can command the room. You cannot control. You cannot actually, that was her. That was her even before this. We missed that in the past 2 years. Kasi nag-yield talaga siya. Nag-yield siya dun sa nag-yield siya dun sa presidente na sige, hindi ako magiging imposing. Yung kumbaga nag-held back talaga siya na hindi ako magiging imposing. She started not being herself in the past 2 years in order not to eclipse the president. Yeah, diba? Kasi larger than life naman kasi talaga si Sara. In terms of personality kay BBM. Pag si Sara, too much kasi si Sara, no? She's too much of a woman, too much ganito, too much na if she unleashes her too muchness nung 2 years, magmumukhang nag-iepal siya. Alam mo, na parang ano ba yan? Ano nga parang ang nangyari, di ba? Parang siyang naging doting wife sa Marriage Made in Heaven na to. Ngayon, kaya sinabi kong Emancipation of Inday, parang, alam niyo yun, ayaw ko ano bang pelikula yun, or commercial ba yung naglalakad siya, tapos tinatanggal niya yung ponytail niya, tapos nagaganyan siya kasi kakahiwalay yun sa asawa niya, tapos paglabas niya, glow up. So ito ngayon is Inday Sara Glow Up. True. Yun lang naman po. Thank you. Bye. Ayan. Thank you. Ganito ka-alpha yung vibes ni Sara. Kita mo si Pulong. Si Pulong talaga, pag nakita mo talagang lalaki na akala mo mambabal yan, nagaganyan. Pero pag itinabi mo sa kanya si Sara, parang nagmumukhang puta si Pulong. Hindi ba in person? Parang si Pulong, no? O, nagmumukha siyang tuta. Alam niyo, Pulong, cute naman ang Poppy.
Katabi niya si Sara, di ba? Magkapatid, si Pulong at saka si Baste, si Mayor Baste at saka si Kong Pulong. Pagkakasama nila si Sara, yung vibes ni Sara, kumbaga parang talagang ano siya pinakamaangas doon sa tatlo, di ba? Oo, alam mo talaga na ito ang boss dito. Pag nakita mo talaga, ito boss dito. May ganung vibe. May ganung vibe, di ba? Na pag pumasok ko sa nakita mo pa lang yung mukha ni Sara, katabi niya mga kapatid niya, mukhang pag sinabi ni Sara, uwi. Ganun yung angas. Ganun yung angas ni Sara. Para pag sinabi niya doon sa dalawang kapatid niya, uwi. Uwi yung dalawang niya kapatid. Diba? Tapos syempre kailangan in Bisaya pa yan. Paano bang Bisaya ng uwi? Uli kadto. Tama ba? Uli kadto. Kaganyan sa Sara. Tama ba yung Bisaya ko? Ayun. Anyway, ayun. Uli na mo na daw. Uli na mo. O, diba? Ayun. Anyway, ayan. Hello, politician. Hello. Ayan. Meron ka pong gustong i-share? Observation that you want to say? Ang first sa POTC, di ba release ng Molly, hindi masyado malinaw yung audio mo. Parang kinakain. Sige, test to ulit. Test. Hello? Ayan, better. Go. POTC na mayroon temporary protection order and hindi pa rin umaalis yung PNP doon. Oh, apparently kasi si DILG secretary, meron pala siyang statement na DILG TPO. Ang sabi ni tangina nito ni Benhur Abalos eh. Pinipiloso po ni Benhur Abalos yung yung TPO. Ito. Teka lang, share ko lang ha. Since inopen ni politician. Ayan. Pinipiloso po ni Benhur yung RTC decision, yung TPO order, yung temporary protection order. Sabi, the DILG takes note of the reported temporary protection order issued by the Davao Regional Trial Court, Branch 15, concerning the recent police operation in the Kingdom of Jesus Christ compound in Davao City. The TPO PRO 11 to immediately cease and desist from any act or omission that threatens the life, liberty, or security as well as the properties of the petitioner. Okay, ayan ha. Omission that threatens the life, liberty, security, as well as the properties of the petitioner. Further, the TO ordered the PNP to remove all forms of barricades, barriers, blockades, bar access to and from the subject compound, and hinder petitioners' religious, academic, and proprietary rights, and the pursuit thereof by its officer and members within surrounding the premises. We will seek the clarification from TC branch. This is when it becomes yung parang, ito yung problema sa mga abogado pagka piloso po eh. We will seek clarification from TC branch 15 considering that the police operations and barricades do not pose threat to life, liberty, and security of KOJC members. Rather, these are only being done pursuant to the lawful enforcement of the warrants to arrest from Pasig City RTC branch 159 and Davao City RTC branch 12. In any case, it is very clear that there is no express directive from Davao City RTC branch 15 ordering the PP to vacate KOJC premises or to stop service of the warrant of arrest. Therefore, the PP will continue to carry out its duty to serve the warrants of arrest against Apollo Kibuloy and his co-accused with due respect to human rights and legal processes. We will continue to uphold the sanctity of justice system and the rule of law. Yeah, pero na sila dito? Ang pagkakamali niya dito, hindi niya i-challenge sa CA. Okay? Kasi ngayon, everything that they do there is now open to challenge. Even yung presence mo, bakit kailangan nandito ka ng 24 hours? Wala pa nga dyan eh. Wala pa nga sa, kasi ang inano kasi dito sa TPO, sandali ko, ipo-pull out ko. May copy ka ba ng TPO itself? Oo. Ang sabi nila, doon sa TPO, i-ano nga natin, i-flash natin. to a certain extent, dapat rin naman talaga ang pangalan na to dapat inutusan niya to leave the premises. Dapat hindi din talaga yung inutos. Pero may cease and desist teka. Hindi, ang cease and desist kasi niyan, from any act or omission that threatens the life, liberty, or security as well as the properties of the petitioners. So, ang ano niyan kasi, ang mawawala niyan is
ayun, may specific kasi. The PNP is hereby ordered to remove all forms of barricades, barriers, or blockades that bar the access to and from the subject compound and hinder petitioners' religious pursuit thereof. So ngayon, halimbawa sa cathedral, nandiyan kayo nakatamay kayo sa cathedral, bakla, gagamitin namin yan, i-repair mo yan. Hinihinder, alam mo yon, kaya nga itong TPO na to, this is just one of many. Na TPO. Girl, na-violate mo yan. Kaya no, ano to? Kasi nag-ano sila, namimiloso po sila. Kasi like for example, ang kumbaga parang sinasabi nila, remove all form of barricades and barriers lang. Yun lang naman daw ang inutos. And that bar access to and from the subject compound and hinder petitioners' religious, academic, and proprietary rights and the pursuit thereof of its office. Yung presence nyo nga doon, it really hinders them, their religious, the religious, academic, and proprietary rights. Kasi dinidesecrate nyo nga yung mere fact na yung presence nyo doon, dinidesecrate nyo nga yung ano eh. Nga girl, ang ano kasi dito ni Abalos, may ganyan na. Ay nako, hindi ko lang sabihin, baka makapag-prepare si Bongbong Bangag. Kay OJC ko na lang sasabihin, kay OJC, pakinggan niyo ako later. Para alam niyo kung anong gagawin niyo, para maano niyo sila, para mas lalo natin silang ma-corner. Para makapuntos uli kayo. Pero tama nga naman, ito ang exact order, to remove all forms. Yung isa kasi, ano lang talaga, all forms of barricades, barriers, or blockades that bar access to and from the subject compound. So ibig sabihin, wala na yung barrier, yung barricades, etc. Pero pwede pa rin silang pumasok. Ngayon, kung matulog pa rin sila diyan, another. Pwede mag-TPO. Bakit ka natutulog dito? So pwede. Girl, mas magiging specific yung mas you're asking for it. O di sige, maging specific tayo sa inaano natin. Hindi kasi nga girl. This is bitag ng tagumpay. Kasi multiple yan. Una, nag-barricade ka. Dalawa na, kasi pag isinama mo lahat, mas matatagalan yung release ng. Nagigets nyo? Mas matatagal yung release. So, kailangan mo siyang piecemeal. They're kind of parang it looks like they're kind of expecting that mamimiloso po talaga sila. Yes, kasi pwede kami diyan magstay. Pwede ka nang magpasok uli. Okay. TRO, nandito sila matutulog. Di ba? Bakit sila natutulog? Di ba? Bakit dito natutulog? Hindi na, alam mo yon, yung writ of amparo kasi parang ito yung pinakamabilis niyang mag-grant itong issue na to. To be fair. Kaso, yung dyan sila matutulog, that is actually questioning already the warrant itself. Kung ano ang included doon. Can you stay in the premise? So, ibang ano na yun. I think sa ano na yun, sa Supreme Court na yun. So, kaya guys, sinasabi ko sa inyo, this will be a long march. Ayan. Anyway, politician, go. Ano yung gusto mong sabihin? Ayun lang. Ayun na. Actually, na-discuss nyo na. Gusto ko kasing ipa-discuss yun na bakit hindi pa sila umaalis. So, ayun. Ayun, yun na nga. So, nagdadahilan sila. Pero actually, sa totoo lang, ang tawag dito, yung namimiloso po talaga to sila, yung mga lawyers kasi, they are really bound to, to respect and give reason dun sa mga orders ng korte like this one. Sa totoo lang, kung malinis yung konsensya ni Benhur Abalos, bakit niya iintindihin na para lang i-remove lang yung barricade, barriers and blockades, yun lang ang inutos sa amin, ganyan. Ba't di niya sinama yung that bar access and from the subject compound and hinder petitioners' religious, academic, and proprietary rights and pursuit thereof, economic, ganyan. Yung mere presence nyo doon, basically, hinders petitioners, religious, and academic, and proprietary. Paano makakaaral yung mga estudyante doon na nandun yung mga pulis na may hawak ng baril? Sige nga. Kahit pa sabihin na hindi yun blockade diba? Ang sinasabi nung order is all other, that bar access to and from, and that bar access to and from the subject compound, and hinder petitioners, religious, academic, economic. Ayun. Anyway, ayan. So, namumulitika sila, so this is going to be, back and forth. And would need magsasayaw pa to ang kay OJC at ang si Torre ng medyo matagal-tagal na panahon. Ayun. Okay? Anyway, maraming salamat, politician. Yeah, magka-comment lang din ako, very very light lang dun sa sa wala, natuwa lang ako para kung nanonood na kay drama na yung mga politics kinemerot ganon. Lang. Tapos yung ang bilis kasi 'di ba kanina sabi ni Sashi yung parang i-clip yung mga
mga snippets ng mga sinasabi ng congressman. So, ang bilis meron ng, lalo na yung sabi ng Batangas 4th District, nakalimutan ko yung name niya, pero yun yung niya, na dapat lahat daw ng government funds. Si yung B? Impact assessment? Yun, meron na. Tapos yung sinabi niya na yung stay on the stick to the plan. Meron na din nakapag So natutuwa lang ako na madaming nagiging active na makinig sa mga ganitong hearing, which is parang na aware na tayo sa mga nangyayari. Ayun, very demure, very decent, charot. Correct. Ayan. Jeric Cunabi, gusto mong umakyat? Gusto mong umakyat, Jeric? Ayan, pwedeng umakyat. Ayan, okay. Ayun. Akyat lang, Jeric, para merong papuntahan yung pinaglalaban mo dyan. Hello, Cass! Hi, good evening, Miss Joey. Hi, Miss Sass. Immediate thoughts lang after dun sa hearing kanina. I think for sa DBS camp, tayo ng mga supporters ng Duterte admin, I think this is what all we have been waiting for, yung feisty na Sara. Like si Digong, yan yung trademark niya, and I think that's also the reason why we sort of cling on to Sara, kasi yun nga, parang anak ni Duterte. And people never have really seen the side of Sara, and with all the kaputahan na nangyari for the past 2 years, I think this is this is very nice, parang glimpse of hope. Actually, I have a question sa inyong dalawa. Like dun sa numbers game, right? In the past 2 years, I don't know if you would agree with me whether the Duterte voter base have eroded, but yung kakamping still remain intact. I don't think they would go for Marcos, but they're probably agreeing to his policies at the moment just to destroy the Dutertes. So, forecast, do you think that the Dutertes still have something that parang meron pang gameplay that they could pull to sort of, cling dun sa clamor ng mga talagang nag-expect ng good governance? So, if the Dutertes, meron pa ba? Sa tingin nyo, because this thought of Sara, this kanina nga nabanggit na parang this is very good optics for Sara, right? We on the DDS side, we all are applauding this. I think that would sort of solidify yung voter base ni Duterte supporters. Ang question ko, the threat of like with BBM still in power and all of these mga crocodile politicians out there, I mean they still have the power. Mainstream media and all other institutions. Ang iniisip ko, magtutuloy-tuloy pa rin yung attack nila. And ang fear ko is how because we've been here before. We've been here before from the campaign of Digong until the end of his presidency. Sanay na ang mga DDS dyan na isa laban sa lahat. Correct. Yun nga yung gusto ko rin i-point out. The thing that I'm sort of clinging on is the whole presidency of Duterte, everyone was against him, and yet he ended his term with the highest trust approval. So I wonder if it's the same case for Sara at the moment, wherein everyone's against her. Tapos people are just not really coming out because like with all the fuckery that's happening in KOJC, I think for the most part, yung mga DDS supporters are expecting that this actually might ignite or would actually prove would start yung people power. But then, hindi yun yung nakita natin. But so that makes me doubtful. But then, hopeful side ko. Why are you looking for people power kasi? Wag kang maghahanap ng mga bagay na hindi pa pwedeng mahinog. Okay. So, ang hahanapin mo muna ay yung mga bagay na nandyan. Ang i-appraise mo muna yung mga bagay na nandyan na. Sabi ni Jonathan, clingy ang mga DDS sa Duterte. Don't worry. Correct, Jello. So, ang ano kasi niyan, Cass, huwag ka maghanap ng people power. People power is a yellow thing. So, alam mo yon, anong meron tayo ngayon? Ang meron tayo ngayon ay Filipino awakening. Mas matindi. Kasi magtutuloy-tuloy siya whether the Dutertes would, I think take over 2028 or any coming years. I think what you guys have been saying in these discussions is yung mga tao is more critical of the government. Hindi lang basta-basta naniniwala sa kung ano pinapakain sa kanila. So hindi, you have to understand, Cass, that the Dutertes right now are like the Marcoses after 1986. Okay?
everything that Marcos Sr. did na maganda, binaboy, and everything na Chaka in-amplify. So now, the Dutertes are in the same position. The only difference is, walang social media nung panahon na yon. And kaya controlled ng mainstream media ang lahat ng information. And secondly, nung panahon kasi ni McCoy, wala siyang immediate successor. Okay? Now, merong magsasucceed kay Digo, whether they like it or not. It might be 2028 or 2033 or 2039. We'll never know. But it will happen. Okay? It will happen, but we don't know. Maybe not 2028, maybe. Basta sabihin ko na, Sara will not be president in 2028. You may interpret it in any way you want. Anyway, so ang ano niyan, Sara is 46 years old. 46 years old. So 2028, she's going to be 50. So 2033, she will be 56. So 2039, she would be 61. Diba? So, nakikita nyo, so Sara has the advantage of time. Kaya nga Sara can say na wala akong pakialam kung maging presidente ako sa 2028. Do you get it? Kaya she has nothing to lose because itong mga kumakalaban sa kanya ngayon, the other one is 65 years old in 2028. Tulfo is going to be 65 in 2028. Romualdez will be 65 in 2028. O papatayan kayo kung gusto ninyo. Dahil malapit na kayo mapunta sa hukay. Yun na yung chance. Yun, sa 2028, yun na yung last shot ninyo. Oh, ako. Ano pa ako? Pwede pa ako ng 1, 2, 3, 4 election cycles. 5 election cycles. Kung paano kung matuloy pa yung ano nila, pinapangarap nilang parliament system. Yan sila manuloka pag nag-parliament system sila. Kasi pag nag-parliament system sila, there will be there will be a chance that there will be unlimited Inday Sara. Maybe they will get the first few terms, but given their performance right now, I can see that they will only last for 2 years. Dahil may vote of confidence sa parliamentary system. And sino magiging next in line na maging prime minister? It's going to be Sara Duterte. And Sara Duterte will be forever. That brings me to my next question. Ako yung personal personal view ko. I don't care kung like si Sara would be president by 2028 or nearer or sooner. Ang mas concern ko is yung immediate threat na sa akin karaniwang Pilipino yung like actually being involved in world war or like an actual war with China. It's a real danger right now, no? It's a real danger now, especially if the US Navy will escort Philippine ships because if you send gray ships there, the China will send gray ships. So magkakaroon dyan ng naval ang sinasabi ko nga sa inyo, ito na lamang po ay sa astrology, no? Maniwala man kayong maniwala man kayong hindi sa astrology, but this is from the art of astrology. From 2025, 7 years, it will be a period of the Philippines will be shaken up. Pero putang ina, yan din yung timeline na inispilok ng US military na kung kailan nila gustong pasabugin yung war dito sa Southeast Asia region, hindi ba? It will be shaken up. So the immediate concern right now of the Dutertes is our immediate need right now is to keep Sara Duterte alive. In order to continue the Duterte legacy. Yan lang yan. We need to keep her alive. We need to protect her. Regardless of if she's going to be president in 2028 or not, because we need Sara Duterte to be president of our country, or leader, or prime minister, whatever happens, or queen, charot. Yun lang. Thank you so much and mabuhay kayong dalawa. Thank you. Joey, next. Diba? Ng errands sa bahay. Ayan. Hello, hey Jude. You're next. Hi, Miss Joey. Hi, Miss Sass. Yeah. Wala lang. I just want to applaud VP Sara for today's hearing. Parang on her emancipation. It's crystal clear that she single-handedly confronted the House. Na-expose niya yung tactics and whatever plan these congressmen have against her. Parang they failed big time and they do not know what to do. Parang sila yung nagpanic kanina dun sa hearing. Sobrang
sobrang clear that they didn't really want to scrutinize the budget for the benefit of proper budgeting and use of people's money, but for their own idiotic propagandas. Parang gusto pa rin nilang scrutinize, edi pinurgo na ni Inday yung opportunity to defend. Magsawa sila kakascrutinize dyan. Sila na yung magde-decide para tapos na, parang yun yung kay Inday Sara kami. Tapos ayaw nila, so may next hearing pa. Parang ano ba talaga? Akala ko ba mag-scrutinize kayo? Tapos ngayon hinayaan ko yung mag-scrutinize. Gusto nyo may next hearing pa. They've already given the liberty to decide pero they refuse. Siguro parang hindi pa nila kasi napapahiya si Inday. Pero good luck sa kanila. Ayun lang, nakita natin how stupid and ineffective these people are, and nakakainis kasi they have the nerve to call themselves representative of the people, trying to safeguard people's tax money. Nag-cringe talaga ako kanina nung narinig ko yung sinasabi nila. Parang, the irony na they repetitively use the word scrutinize, pero yung MOO nila, parang it's not properly liquidated. Ayun lang, I'm just happy that they presented themselves like clowns and cowards. Nakita natin na they are afraid of Inday. Parang si Garin even mentioned the detention on resource speakers but could not do it to Sara. I think because Sara at some point taunting them to do that to her but no one dared. Parang sila yung inis. Ang sabi ni Garin, wala pa daw sa history ng Appropriations Committee ang speaker na na-detain or na-contempt. So, parang paparinig siya. Nagpaparinig nga si Garin. Ako naman kay Garin, kasi nga inis na inis din si Garin, di ba? Kasi hindi niya mahito si Sara. Kasi yung linya ng question ni Garin, ano sila, toka-toka sila eh. May toka ng specific topic. Oo, yung replication. Di ba yung replication? Bakit kailangan pa may burial assistance? Ba't kailangan pa ito? Yeah, diba? It's leading like yung kay Risa. Yes. Pero bakit kay Sara lang nila yung ginagawa? Ang daming politicians na ganun din, may ganung klaseng programs din, di ba? Hindi nga, kasi nga, basta yun yung lahat ng previous vice president, meron yun. Ang inaano ko nga sa'yo, this is a high political game. So they would like to really strangle Sara. Kasi nga, Sara is the threat in 2028. As simple as that. Yeah. And yun, ang eksena nila, Sara is not giving them anything. You know, I bahala kayo, I've already gave up my right. Parang ganyan yan eh, I gave up my right. Kung anong desisyon nyo na dapat wala akong budget, bahala kayo. That's your it's going to be on your nasa bola niya ng korte. Ngayon kasi ang pinapalabas kasi nila kay Sara all this year, itong mga tuwing budget hearing, si Sara ay sabik na sabik sa pera. Nagets mo? Yan ang gusto nilang palabasin. Ngayon si Sara, hindi ako sinabayaan sila ni Sara. Sabi ni Sara, wala akong pakialam kung i-approve niyo yan o hindi, bahala kayo. So ngayon, paano kung papalabasin si Sara na sabik sa pera? Ayaw na nga yung pagtanggol yung budget niya, bahala na kayo. Yeah. Wala silang nakuha kay Sara. Wala silang magagamit against her ngayon. So, ayun lang, sa mga congressman, sana wag na nila gamitin yung representative of the people kasi it's an insult to us really to be represented by people like them. Sobrang nakakahiya sila. Ayun lang, thank you po. Thank you. Meron na ba sa history ng mga budget hearing ng Congress that they do not want to defend their budget altogether? Wala. So this is the first? This is the first. Mm-hmm. It's the first. Okay. Mag-send ka ng link. Ayan, wait. Ayan. Hello, Cheska Arguelles. Hello, your time to shine. Ay, nako, kanina pa ako. Ayan. You know, as the hearing progress, I was laughing my heart out sa katontohan ng mga legislatures, yung mga congressman, kasi Inday was really playing them. Mm-hmm. Talagang napaikot sila ng Inday, nahubaran talaga sila. I was so happy, I was so stressed out, but when I came across your live and I saw that there was a budget hearing, talagang I kept tabs on it and I watched talaga. I finished my work early and then I watched. Isa lang talaga yung hinihintay ko as the hearing progress. Isa lang kasi paulit-ulit yung sagot ni Inday and she deliberately laid the bait. She expressly said na she had the intel na gigisahin siya this very day. To the point of magkakaroon sila ng what do you call this? Ng reason, they can come up with a reason for her to be impeached, 'di ba? Kaya lang nung sinabi ni Inday na doon ako talaga hinihintay ko talaga yung reaction ng mga congressman. All the while na sinasabi ni Inday na hindi ko i-breach yung trust ng mga friends ko dito sa Congress who told me na magiging sarsuela ito.
Nobody, not even one congressman or congresswoman asked her na, who was that? Who told you? Diba? I was waiting for that. Actually, walang nagbusisa, ano? Diba? Walang nagbusisa. If you're guilty, if you're not guilty, diba, you're going to be adamant, you're going to be enraged, diba? Sasabihin mo, putang ina, diba? Sasabihin mo, mapapamura ka, putang ina, diba? Si Kimbo nga, umiikot ang tumbong kanina, may drama pa siya, diba? With all due respect, diba? Yung, alam mo, kala mo, atakihin na yung gaga. Alam mo yun? Pero, wala, hindi siya nag-voice out na, who told you that? Oh, we are in a Congress hearing. You have to lay out kung sino yung mga taong yon na nagsabi sa iyo. How did you go about with that information? Na you are going to be yung gigisahin ka dito or it is as you claim. Wala, 'di ba? So that alone exposed them. That alone, it's a giveaway. It's a very obvious tactic na giveaway na yun yung guilt nila. Umikot talaga lahat ng mga tumbong nila. Diyos ko, tawa talaga ako ng tawa. Sabi ka ng asawa ko, comment ka nga, ma. Sabi ko, hinihintay ko, all throughout the hearing, hanggang matapos siya, no one, not a single person in the Congress nagtanong, oy, Inday, let's check ka. Ano yung pinagsasabi mo? Sabihin mo kung sinong may sabi niyan. Diba? Kung di ba masali sa mga bobot kalahati, ay, nako, Diyos ko, nakakaputang ino talaga. Promise. Ano din asawa mo? Kararating lang yan. Nanonood ako, tapos sabi niya, ma, ano nangyari, ma? Ganyan. Sabi ko, ginigisa nila si Inday. Ang galing ka ako ni Inday. Diyos ko, truth be told ha, this past few months, I was waiting for Inday. I was waiting for Inday na mag-react siya to all that's happening. Pero wala. Now, it seems like she really took up after her father talaga. Siya talaga, si Inday Duterte. Nakita natin kung paano niya, di ba? Masyado siyang negativistic pagdating sa tatay niya, di ba? Para siyang, ang tingin ko sa kanya noon, para siyang bata. Kasi pag sinabi ng tatay niya na ito ang gawin mo, lumilihi siya di ba? Negativistic si Inday. But, at the end of the day, she's one. Talagang Duterte talaga. She is. And I am looking forward. Yes, I am looking forward. I am looking forward to the days ng mga dadating. We don't know what's going on in her head. We don't know. But, one thing is for sure, she is starting to show her her true self. Ano na tayo, Joey? Ano? Pagawa tayo ng shirt. Dutertista. Sige. Oo. Dutertista na. Kasi na to, 2.0 na tayo So Dutertista na. It's becoming it's becoming ideological. Oo, yes. Dutertista na. Dutertista. Another thing, wala na yung as in lang, simple font. Dutertista lang. Wala yung mga shade. As in, isang... simpleng lang. As in, simple font. Another good thing that's happening now, despite all the chaos. Remember, nung nag-start pa lang si tatay, di ba? Actually, wala akong pakialam sa politics I didn't even vote. I only voted nung term ni Digong. I stopped voting kasi I don't believe in the system anymore. But when Tatay Digong became president, hindi ko siya binoto ha, in all honesty. I didn't vote for him. I did not. Pero binuhay niya sa akin, sa pamilya namin, yung pagiging concern as a Filipino. Binuhay niya yun sa amin. We became involved, we became aware, we watched news, and we got engrossed in the politics that Duterte started. Tapos ngayon, eto na tayo, nabudol na tayo. And again, despite being budol, eto na si Sara, binubuhay niya uli yung Duterte fever. Ito na naman tayo. Nagkakaisa na naman tayo. We're all on the same page despite having differences. And yun lang ang gusto kong i-share. Yun lang. Gusto kong, kanina ko pwedeng magtanong. Gusto kong may sumagot akong kongresista. Putang ina niyo, ba't hindi kayo nagtatanong kung ano yung pinagsasabi ni Inday? Leche kayo. Bakit hindi kayo nag-react? Ha? Ang sarap talaga sumugod sa Congress. Kanina pa ako nang gigigil. Leche yan. Anyway, thank you for your time. Thank you for making me come up, accommodating my request. Thank you. Very welcome. Ayan. God bless both of you. Keep it up. Bye. Ayan lang. Thank you for sharing. Regards kay hubby. Thank you. Ano siya, girl? Green. Dapat green yung shirt. Tapos Dutertista. Dutertista, no? Oo. Sige. Gusto ko yan. Oo. As in, lang siya. May mga ipiprint akong shirt, yung maisog na isa. Yun, yung maisog.
Hindi Tsaka po yung EU. Dutertista. Ano po siya? Dutertista. Dutertista. Ito ganito. Dutertista. Oo. Dutertista. Tapos sa likod, kailangan meron tayong quote ni Digong. Na magandang quote niya, no? Yan, hahanap ako. Alam niyo naman ako, expert ko dyan. That's your assignment for today. Oo, diba sa harap, Dutertista. Tapos, i-spread natin siya kasi tigilan natin yung DDS. Wala na yan. It's so 2016 yan, di ba? Ano na tayo ngayon? Dutertista. Dutertista, let's go! Ayan. Hello? Ayun. Hello, Tito Noy. Hello. Naririnig niyo po ako? Yes, Tito Noy. Magandang gabi sa inyo, Miss Joey, Miss Sas. Magandang gabi. Parati akong nanonood sa ano niyo. Gusto ko araw-araw meron kayo eh. Grabe siya. Siyempre, wala na akong magawa kaka-live. Ayan, habang naglalag naghuhugas akong plato. Maski nasa ibang lugar ako, nanonood pa rin ako. Kasi late 5 hours eh, pero nakauwi na ako eh. Yung kanina, Miss Sas, Miss Joey, nagkaroon ng reversal eh. Instead na si BP Sara marilitsyon, ang nalitsyon yung Kongreso kanina. Di ba? Nagkaroon ng reversal talaga. Ang galing sumagot ni BP Sara, ibang klase. Pinaalala ni Inday Sara yung kanyang commanding presence. Yung kanyang yung kanyang bigat at dating na wala sa ni Cardena ba 'yon? Sino ba 'yon? Yung asawa ni Ronald na 'yon? Cardena. Kasi Trixie Cardema. Ano yung Duterte Youth yun eh? Oo, tama, Duterte Youth yun. Kung sinagot niya 'yon, di ba nagtanong siya yung babae, si Cardenas ba 'yon? Pag sinagot ni BP Sara 'yon, na siyempre tinanong siya, di ba, about doon sa MPA. Di ba? Antay siya. Pag sinagot ni Sara 'yon, ay papalag yung mga kongreso, bakit ito sinagot mo kami, hindi mo sinasagot, di ba? Nag-stick siya, di ba? Nag-stick siya ng plan, kaya nagkaroon ng reversal eh. Nilamon ni Sara Duterte yung sa kongreso kanina. Although kanina may botohan, natalo rin yung, tatanggalin yung words na pusit. Yung pusit at saka yung illegal, ayan. Yung illegal. Okay lang yun. Natural naman yun, ini-strip nila yung tinatanggal nila yung mga words eh. At saka Miss Joey, at saka Miss Sas, aanin ko lang yung last na lang to marami pa nakapila. Yung nangyari sa KOJC ba? Bakit magtatagal sila? Although may court order na, di ba, na hindi na pwedeng pumunta ron or what? Well, yun nga yung kino-question nila Abalos, ang sinasabi ni Abalos, while there is a cease and desist order, parang sinasabi lang daw doon na basta wag threatening yung presence nila, basta wag So parang ang argument ni Abalos is that since specific yung sinasabi sa amin diyan na tanggalin yung barricade, ganun. Hindi tatanggalin namin yung barricade, but it doesn't mean that we have to leave. Ganon. Ginawa niya, piniloso po nga niya yung order. Kasi syempre parang ordinarily, parang kasama na yun supposedly doon na parang ka nga hindi maging threat sa kanila, umalis ka dyan, di ba? Ang mali naman, pero ang mali rin kasi talaga may rin talaga, may parang iniwan talaga na arbitrary yung court doon. Kasi they should have directed to leave the premises. If the suspect is not yet found at the moment, that they have to leave immediately. Ganon. Tuturuan ko yung mga pulis dyan. Manghiram kayo sa Amerika ng ano ba yung, or kaya kay Elon Musk, yung satellite niya, makikita yan. Kung may tao talaga ron sa ni Pastor Kibuloy. Mahina eh. Nakaka-4 na araw sila hanggang ngayon. Wala naman yung tao, di ba? Wala. Wala si Kibuloy. Hostage crisis kasi yun. Hostage crisis kasi yun, kuya. Oo nga eh. Pero, wala. Maghanap kayo ng ibang paraan. Kung may mga intel naman kayo, binabayaran namin mga sweldo, yung mga tintech kayo eh. Last na lang, Miss Joey, ako'y mananawagan yung mga nanonood kay Miss Joey, Miss Sas, mag-subscribe naman kayo. Nanonood lang kayo eh. Hindi dapat mga 100,000 ng mo eh. Hindi sa pagsisip-sip ha. Matagal ka na di ba? Kailangan pipindutin nyo rin yung subscribe eh. Di ba? Ayan, pinagalitan kayo ni Tito Noy. Pindot na. Napakadali lang naman eh. Yun lang Miss Sasa at Miss Joey. Kuya, Tito Noy, suportado mo ba ang aming Dutertista t-shirt project? Maganda yan. Alam mo, isa ako sa nabudol eh. Pinaglalabo ko pa yung lintik na, naku, pwede lang magmura. Pwede ba magsabi ng tang-inumin? Naman, pwede. Nag-aaway kami ng kapatid ko noon yung buwisit talaga yun. Sabi niya, sa agriculture yung manok dati 170, 180 na naman. Anak ng tinapay talaga. Every other day, nag-grocery kami ni Mrs. Sus, Ginoo. Yun lang Miss Joey at Miss Sas. Salamat sa inyo. More power at mag-subscribe kayo. Huy! Bye! Thank you, Tito Noy. Maraming salamat. Ayan. May nakita na ako magandang quote. Ito na ang Dutertista moment. Dutertista quote. Ito, Joey. Ipa-flash mo to ha.
Oo. Mga ate. O pagsalitain mo muna si... Hi, Francois. Hi mga ate, magandang gabi po. Hello, hello. Ayan, Yep. kumusta ka naman at ano ang hagad mo sa buhay ngayong araw na ito? Well, Ayan. Sandali lang, Francia. Kanina napanood ko talaga siya, kaka-turn on ko sa FB, and then nagsisimula yung hearing. And then later on, si Missy sinasaway ako sa natutulog si Bibi kasi panay-halag ako dun sa mga birada ni VP Sara. Ginood vibes tayo ni VP, no? Ginood vibes na tayo ng ano? Yeah, Ang talagang grabe yung ano niya, yung mga response niya. Ang nakikita ko kay kay VP Sara, hindi siya ganun ka masalita unlike sa tatay niya, kay Tatay Digong. Talagang maririnig natin yung words of wisdom kay tatay. Siguro yung experiences na rin ni tatay as a prosecutor, no? So matagal yung exposure niya sa court. Pero si VP Sara, hindi man siya ganun ka masalita. Ang nakikita ko sa kanya ay marunong siyang mag-control ng yung pangyayari, yung mga nagaganap sa paligid niya, and alam niya kung paano mag-deputize. Yan ang isa sa nakikita ko kay VP Sara. Magaling siya mag-deputize, kaya kahit na nandyan lang siya sa Maynila o di kaya sa Davao, meron siyang inilagay na mga satellite offices ng Vice President. First, I don't know kung meron yan sa time ni Lenny. Pero kung meron man, siguro hindi kasing kilala dito sa time ngayon ni VP Sara. And nakita ko sa ginawa niya kanina, alam naging naging parang sikat ngayon si Congresswoman Luistro ng Batangas. May pa-interview pa siya dun sa saan ba yun? Sa TV5 ba yun? Sa 1PH. Kasi nga para bang nakahanap raw ng katapat si Attorney Harry Roque, which is a brilliant constitutional law lawyer, expert sa constitutional law. Pero nung sinupalpal na siya ni VP Sara, na kasi ang premise ni Luistro, ang haba daw nung letter ng OVP sa COA, 4 pages daw, pero may napansin daw siya, tapos kumuha siya ng points. Tapos nung nag-defend na siya, nagsalita, nagdadaldal na siya doon sa about doon sa mga points na kinuha niya sa sulat. Sinupalpal siya ni VP Sara na sabi nitong congresswoman natin, hindi niya nabasa yung sulat, pero apparently may nakahanda na siyang sagot doon sa mga i-atake. Actually, basadong-basado ni Inday eh. Basadong-basado ni Inday. Guys, sige, go Sas. Kasi doon, di ba tinanong ni Abante, may I know why? Sabi ni Sara, no. Sabi ni Abante, ano ba klaseng sagot dyan? Ganyan. Sana, alam mo, gusto ko sana sabihin, kung nandun ako, bubulang ko, Sara. Ma'am Sara, sabihin mo sa kanila, ang function ng may sa sentence, it is asking for permission. So, if you ask for permission, you must be ready for ano. Problema dito kasi kay Abante, nakikita ko kay Abante, pastor kasi siya sana mag-focus na lang siya sa pagpapastor. May issue pala yan, si Abante, may mga PDAF issue yan. Pero hindi siya nakasuhan. Pero mga dami niyang mga NGOs na pinagbubuo in relation to to discretionary allocation. Ang kakapal talaga ng mukha nila. Oy, nag-end live ka daw sa Facebook, Joe. Nag-end live ako sa Facebook kasi hanggang 8 oras lang yata yung Facebook. Ayan. Live ka ulit. Oo. Hindi ko na siya parang kailangan akong mag-end live tapos magla-live ko ulit. Anyway, sa YouTube lang. Tapos, ang ano kasi niyan, yung mga politicians kasi yun, traditional politicians. Yes. Nagagets mo? Traditional politicians. So they will expect na Sara will play the traditional politician game. Okay. Courtesy. Oo, now, hindi. Walang traditional politician dito. Ano tayo dito? Ano tayo, magiging straightforward tayo sa isa't isa. Kasi naman Tisas, yung sinasabi nga nila, we represent the people. Kung nire-represent nila ang masa, di naman ganyan magsalita ang masa pagka
Hindi naman ganyan magsalita ang masa pagka pag-uusapan tungkol sa gobyerno. Hindi. Ano lang yan? O di pwede sabihin din ni Sarah, ano ako? Don't I represent the people? Yun nga. Tapos natawa talaga ako doon sa doon ako humalakak dahil sa yung nagano si GMA na ano ba yung details ng kaso ni Castro? Hala, nawala na si Kuya. Nawala ka na, Kuya. Nandito pa po ako. O, ipakita mo na. Ito na ang magiging quote sa likuran ng ating Dutertista shirt. Okay, Joey. Please show it. Saan? Sa wall mo? Hindi, sinend ko sa Facebook Messenger. Ah, okay. Wait. Tapos ang isa pa sa napansin ko kanina, parang si VP Sara lang yung parang nagkakaroon sila ng break kasi humihingi ng toilet break si Sara. Tapos, sige, mag-recess muna tayo. Parang napansin niyo doon sa ibang mga hearing like Attorney Harry Roque, parang 8 oras siya nakaupo doon sa nakasalang talaga siya doon sa hot seat. Pero pag sinabi ni VP Sara, pwede mo muna mag-CR. Ano ka na? At dito parang dapat magkaroon na ng Dutertologist. Dutertologist. No? Dutertologist. Oo, yung yeah. ang magtatayo nun, yung Duterte Institute, si Crisette. Ganon. Siya yung director. Tapos yung Dutertologist, ikaw, Sas. Oo. Tingnan mo, pakita mo na, girl. I believe balang araw, like what happened to Rizal, pag-aaralan to si President Duterte. Yes, of course. Magiging subject siya sa history. Kung may Rizal 101, magkakaroon ng Duterte 101. Kasi unlike sa, brilliant si tatay nitong hinayupak na bangag na to na sinungaling, brilliant siya, pero talagang masyadong tainted yung presidency niya up to the point na naging tragic talaga. It was a tragedy yung nangyari sa presidency niya. Whereas dito kay Tatay Digong, despite yung mga nila na punisher, diktador, ganyan, pagdating nung termino niya, bumaba talaga siya. Walang actually talagang sinasabi pa niya, maghunta kayo para ako bumaba na ako, gumawa kayo ng federal gawin niyo tong federalism tong yung government natin, pag nagawa niyo yan bababa ako. So I think that's what will happen maybe 10 or 20 years. Magiging subject yan si President Duterte. Magiging subject yan sa college, lalo na sa history. Sabi ni My Vlog ako, maging hero ang kawatan si Digong nyo. For your information, si Marcos Sr. po ang pumasok sa Guinness Book of Record sa pagnanakaw. Yung mga BBM supporters dito, gusto nyong ganyanan? At meron pa po silang kaso sa Amerika. Yeah. At si BBM po ay meron po siyang 350 million US dollars na contempt case, contempt fine na hindi pa nababayaran. Ganyanan tayo? Totoo. Tsaka, ito yung wait lang, Francois. And the Filipino disciplined, at basahin ko lang yung ni Sas. Ayan, and the Filipino disciplined, informed, and involved shall rise from the rubbles of sorrow, apathy, and pain. So much so that all the mirrors of the world will reflect the face of a passion that will change this land. Good. Sandali, resibo daw ng contempt case. Resibo daw ng contempt case, sabi ni Sino ba yun? Ewan ko, ano ba yan? Si Raulo yun, panigurado. Hindi mo alam na may contempt case si BBM sa Amerika at ang fine niya ay rolling. Rolling ang fine every day merong 7 trillion inutang ni Digong, wala pang 1 trillion ang ginamit mga ulol. Resibo. Resibo, Daddy Be. Bilis, madali naman kaming kausap. Mapapaniwalain kami. Basta kailangan ng resibo mo galing ng DBM, ha? At galing Bilis, isa-isahin natin. Usually, yung mga yung mga loans na yan, meron naman yung record sa DOF. Yes. Pwede natin isa-isahin. Bilis. Meron yung ODA. Naka-ODA yan kasi hindi naman siguro alam ng mga bangag supporters na to ang ODA, no? Kaya useless makipag-usap sa kanila kasi hindi nila alam ang terms sa government, ganyan. So,
wag na. Deadman na yan, tanggalan mo na ng limelight. So ito pa pero kung gusto mong isa-isahin, pwede kang umakyat tapos bibisitahin natin yung mga website na kung saan nakapublish ang ating mga loan agreements. Oo, kailangan ipakita mo sa amin yung mga loan agreements. Ibabangga natin yon dun sa mga debt incur per president and loan agreements that were finalized sa DOF at saka sa ganun ang gagawin natin. So please akyat, tapos pag-usapan natin yan. Kung hindi mo kayang i-defend yan, umalis ka ng putang ina mo ka. Sinasayang mo oras namin. So ito po ang quote sa likod ng ating Dutertista shirt. Ito po ay galing sa ito po ang ending ng first State of the Nation address ni Digong. O di ba ang talas ng memory ko, no? Talaga meron talaga akong Duterte sa buto. Nakatapak sa buto. Dutertologist? Di ba? Di ba yan? And the Filipino, disciplined, informed, and involved, shall rise from the rubbles of sorrow, apathy, and pain. So much so that all the mirrors of the world will reflect the face of a passion that will change this land. And I thank you all. And I thank you. Ayan. Okay. Anyway, Francois, magpakita tayo ng iba, ha? Dalawa na lang, te. I just want to share. Mahaba. Okay. Dalawa lang, te. I just want to share sa mga nakikinig ngayon na ever since 2010 when I was still 14 or 15 years old, talagang idol ko na to si Tatay Digong. Nung I once lived in Davao and nagkaroon ng isang yung mass wedding sa remote area, remote barangay dyan. Sabi niya, pag napunta kayong Davao at wala kayong matulugan, magpahatid lang kayo sa mga pulis doon sa bahay ko. May isang bakante pa namang kwarto doon, pwede kayong makitulog. So that really struck in my mind. Kaya nung 2015, nung tanungin ako ng isang estudyante sa somewhere in Manila when I studied in Manila, sabi niya, para po sa inyo, sino po gusto niyo maging president? Sabi ko si Mayor Duterte, kailangan ng disiplina ng Pilipinas. And one last thing, nakakabingi ang katahimikan ni Laila Dilibog sa issue ng KOJC. Tawag nito, ironic dahil sa CHR commissioner siya nung araw. And alam nyo bakit nakakabingi ang katahimikan ni Dilima? Or rather say Dilibog? Kasi meron po siyang trauma sa ganyang uri ng religious persecution. Perhaps alam nyo yan, noong 2015, isa ako doon sa mga sumisigaw. Nagtataka ako, bakit ang sinisigaw namin doon ay hostess siya. Tapos noong 2016, kaya pala hostess siya. Ang sumisigaw ng hostess? Kasi di po ba DOJ secretary siya noong 2015 sa hostess siya. Tapos imbes na hostess siya, ang sinisigaw hostess siya. So kaya pala nung 2016 nung nabulabog na alam niyo na yung driver bodyguard niya, yun pala yun na hostess siya. Kaya talagang may trauma siya diyan sa religious persecution. Pero last na yan. Tagalin mo yung daddy be. Masyado lang. Yung nasa screen. Yun lang po, Joey at Sas. Thank you so much at magandang gabi po sa lahat po na nakikinig. Subscribe nyo si Ate Sas at si Ate Joey. At Ate Sas, I want to commend you. Napakahusay nyo sa debate nyo dun sa West Philippine Sea kay yung isang panot doon na nakalaban nyo. Nagagamit ko talaga siya. Talaga? Yes, nagagamit siya pa nakikipag-usap ako, lalo na yung militarization sa West Philippine Sea na hindi nila alam nung panahon pa ng kopong-kopong pala yan. Thank you sa opportunity, Ate Joey, Ate Sas. I hope sa susunod ulit makaakyat ako. Baba na po ako. Okay, bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye. Ayan, pakitin na natin Ayan, hello, Kuya Anthony. Magandang gabi. Ay, parang si Kuya Anthony. Okay. Nakakausap natin yung sa Kuya Anthony, ano ka? Ang pangalan nun? Ito na, naano ko na. Yung meron kang static. Static, ito na, wala na. Okay, this is my account dito, okay? Ang ko kanina dyan, what I can say kanina sa hearing talagang, this is the Sara that I wanted to see personally. Kasi ito talaga, Sara is actually, pinakita niya doon na talagang Sara is her father's daughter. There is a reason why Duterte is parang sinabi niya parang to the point na parang takot siya kay Sara. There is a reason kung bakit. Pero ano pa lang yan, kumbaga parang ito,
kumbaga ano pa lang yan, they have just scratched the surface of Sara. Ang kumbaga they prove, yung mga kongresistang yan, they prove kumbaga nila masyado kasi ang problema kasi sa mga kongresista, they love testing, they are very relentless in testing her limits, pero they were being played on na pala without them knowing it. Yan ang tingin ko dyan. At saka yung at saka maganda naman yung sinabi ni Sara na talagang that is something na ano. Hello? Yung sabi, nung interview sa kanya pala, sasabi niya, yung time na yung sinapak niya yung sheriff na para that is something na ano. Pero personally, that is my favorite moment, nung sinapak niya yung sheriff. Para talagang, Sara Duterte, mas lalaki pa to sa lalaki. Doon ako talaga sabi ko talaga. Narinig ko din Duterte na yan, pero yung Duterte yung sa tatay niya, pero kay Sara yung anak, sabi ko, wow. These families. Itong si Sara, no? Parang hello, Sara Duterte. Ito yung kanyang, ano nangyayari sa ano mo? Hello. Sabi ni Rex, mas ulit din naman yung issue nila eh. Hindi ba kabastusan yun, Rex? Tapos, yung kanina, parang naiinis ako doon kay yung matanda si Hello? Uy. Para bang na tayo, yung na-intermittent tayo. Immature at bastos sa pagpasok. Alam mo yan si Abante, ang nainis ako sa kanya na para bang nagpapaka-folksy ang dating. Sabi ko, mga simple lang kami, mga nakakaintindi, parang sabi ko. Parang ganyan, nag-research siya sa ganon, na parang pag sinabi ko sa kanya, parang gusto ko check sigaw, kung ganyan pala, ano ginagawa mo dyan? Bakit ka pa nag-kongresista kung ganyan palang anuin mo? Sabi ko, para bang ano ba yan? But ito talaga, the problem with them is that ito talaga nakikita ko talaga, they tend to underestimate they have a tendency to underestimate somebody. They underestimated Tatay Digong, and now they also underestimated yung daughter. At yun ang ano, kumbaga yun ang ito ang napala nila sa kanya, para bang they have been played on. They being played on by their own game, para bang aywan ko lang kung paano yung aywan ko lang kung makakatulong sila. Nag-double down kasi sila kay Inday. Akala nila yung double down nila kay Inday would be enough para mapababa yung rating niya, mapaano niya, ganyan. So parang akala nila, I think hindi nila ina-underestimate si Inday. Ano talaga, yung pinagplanuhan talaga nila kung paano, pinagpaplanuhan talaga nila at binubuhusan nila ng resources kung paano matutumba si Inday, kung paano siya mapapabagsak. It's just that Inday is really so resilient. Yung popularity niya. It's a combination, of course, of her own brand of public service and, of course, the Duterte, the father's influence. Ganyan. So, despite yung paggamit nila ng sangkaterbang resources, despite nung nila, ganyan, hindi pa rin nila kinakaya si Inday. Alam nila malakas si Inday eh. Kaya nga, sinimulan nila agad eh. Diba? 2023 pa lang sinisimulan na nila eh. So, hindi nila ina-underestimate si Inday. Actually, they really see that Inday is a formidable opponent. So, that is why as early as 2023, talagang binabanatan na. May Anthony, masyadong malakas yung static. Oo. Patay na yung electric pa din, pero siguro, ewan ko lang sa layo ko. Oo, masyadong malakas yung static. Yan, ayos na? Ayun, better na. Pero mas static siya. Meron na naman, meron pa rin. Ano ko yan? What? Naka-earphones ka ba? Yes, naka-earphones ako. Ayan yan, problema yun. Ayun pa rin. Ito na. I-mute mo muna na, Joe. Ayan, okay. Ayun. Hello, Del Rosario Emmanuel. Yes, hello po. Blessed evening po, Ma'am Joey and Miss Has. I just wanted to confirm if I am audible po. Audible. Very clear. Okay. Audible.
Yan. I'm an avid fan po ninyong dalawa. But, going back to the topic, I have written some of my points here based on my observation on the previous hearing po. First and foremost po, I wanted to highlight yung sinabi po ni Tatay Digong about BP Sara, how dangerous she is. And today's hearing po, I clearly see kung bakit po nasabi ni Tatay Digong po yun. First and foremost po, yung pagpunta po niya doon na nag-iisa. Although she has her attorney at the back. But I can clearly see po na parang she imposed her commanding presence po niya na harapin siya lamang against po doon sa napakaraming kongresista with, of course, parang bad intent po sa kanya. Tapos po, I could clearly see po yung kanyang taktika kasi kapag po may mga hindi malinaw doon sa rules of court, lagi po niyang ibinabalik yung tanong. Kasi po, kung sino po yung nagtatanong normally, she is the one in control. Kaya po lagi po niyang may instance po doon sa hearing po kanina na nagtatanong po siya kung yung po ba ay nakasulat doon sa rules of court. Kagaya po nung isa na nagtatanong sa rules, sa house rules. Apo, sa house rules po. Kasi yun po yung natutunan ko sa corporate dati na kapag po sino yung nagtatanong, normally, parang ikaw yung may control, hindi po niya hinayaan na parang makain po siya doon. Tapos, at the same time po, isa rin po sa point na I wanted to highlight na ipinakita po dito kung bakit siya, yung aspect po niya as a lawyer. First and foremost po, i-nudge po niya yung mga tanong which is sub judice pa po sa court, meaning to say, it's pending on the court and she being a lawyer, she knows for a fact na she cannot comment on those things na wala pa pong finality or verdict galing po sa Supreme Court. For me, that's a big point po. It shows only na matalino po siya kasi why would you comment on something na without finality pa or ano pa po. Kagaya din po yung sa COA. Yun, so medyo kinakabahan po ako. Tapos, for me, I could see her accountability throughout her yung kanyang pagpoprotekta doon sa kanyang mga tauhan. She clearly specified that she came alone and make sure na hindi na niya isinama yung iba pa just in case na ma-cite for contempt po siya, parang wala nang madadamay na iba because we clearly see in this current administration that if you are parang perceived as obstruction or enemy of the state, parang they tend to do yung mga ganun po na bagay. So for me, that's all lang po. Tapos, I have a question po, if I may po, na makapagtanong out of the blue kay Mrs. at kay Ma'am Joey po. Medyo controversial po itong tanong ko. Naisip ko lang po, sa inyo po, pakiramdam niyo po ba, what do you think po ang take po dito ng dating ombudsman po na si Ma'am Conchita Carpio Morales since related po si BP Sara sa kanya? Para po sa inyo, parang ganun po. Paano po? Do you think na neutral lang po sila or... Ako, I don't think it matters. It doesn't matter. Kasi nung nagkaroon ng issue dun sa West Philippine Sea, di ba, sobrang na-manage na ng mga ni Inday Sara yung dyan yung relationship dyan Di ba nga parang si Carpio noon na, siya ba yun, yung na-hold sa Hong Kong? Yung hindi siya pa. Si Conchita po. Ayun. Tapos, I think before nag-issue na rin sila ng statement dyan na parang, no influence. No influence or whatever. Nakita ko ng ganito. Pareho dapat. Parang eksena. Pero hindi sa PRRD, Duterte lang. Duterte Sona 2016. Sige. Ayun po. Ayun lang naman po ang may point ko. I've clearly stated what I've parang observed and enlisted it. So yun lang po, Ma'am Joey at Ma'am Sas. Thank you po. Blessed evening po ulit. Thank you. Maganda siya black na lang. Black na lang? Oo. Sige. Ang ganda ng black, girl. Pero yung rice, pwede kaya yung i-green? Yung rice. Sige, pwede. Gusto kong i-highlight yung rice at saka yung change. Rice at saka change. Pwede yung i-green na sa green on black. Anong magandang shade ng green on black? Yung light na green. Para lalabas siya. Ganon. Actually, pwede rin ganyan din. Parang ang ganito. Ganda, no? Ang ganda. Astig. Ang astig na itsura. Pareho alam mo maganda to, yung ganyang simple shirt saka yung sando. Maganda yung sando ganyan. Ganyan na yan, girl. Yan na yan. Sige, ito na to. Perfect na yan. Perfect na yan. Tapos palitan mo lang yung PRRD ng Duterte. Tagal mo ng kama. Duterte Sona 2016. Ayun. So, ang ganda ng shirt, guys. It's so beautiful. Baka pwede yung D sa Dutertista gawin mong green. Yung D lang. Yung D lang? Oo. Pwede. Kasi baka hindi makita, utartista yung magiging dating. Oo nga, again, okay na yan. Huwag na kayo maglagay kayo ng green sa ibang parte ng katawan nyo. Oo. Ayan. Ang ganda, girl. Napaka-astig. Ang ganda pagkakagawa. Ang ganda. Ayun, pakita po. Wait lang kayo, saka na. Surprise. Surprise.
Ayan. Diba, Dutertista, makabagong DBS. Ganon. Oh. Ayan, naka-highlight na yung, teka lang ha. Yung PRRD. Ayan. May mga graphic artist natin na nakikinig ngayong gabi. Ang bilis! Ayan, okay. May mga ano pa, may mga aakyat pa ba na mga... Madami pa. Ito na, dami nakapila. Ayan si Raichi Manayan. Hello, hello.